ipinatawag din or isabpina or pinasabpina na din mga kababayan, no? Ni Ma'am Dinah Jane Hilo po, ipinasabpina na din ng Kongreso or ng House of Representatives ang COA at ang BIR. So, gaano ba katotoo yan, Ken? So, ito, tignan natin ha. Kasi dito mga kababayan, may nakuha po akong kopya kanina na ito, COA. Ito po, klarong-klaro mga kababayan, sa Abante News Online po yan ha. Ayan, Abante News Online. Ito po yung kopya ng COA. No? COA copy po yan na ipinasabpina po, no, ng House of Representative ang COA, na kung saan, ito po, tignan, record ng Commission on Audit or COA sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte na pinasabpina ng House Justice Committee. Naku, patay ka din na. Ito na yung COA na. Kung naalala ninyo, sabi nga ni Amy, basahin ko lang ha mga kababayan. Nakasaad dito, you are likewise informed that you have the right to be accompanied by legal counsel during the proceedings. However, such counsel shall be limited to an advisory rule and shall not be permitted to speak or otherwise participate in the proceeding. Should you require a conference with a representative of the committee prior to the date of the submission, please communicate with Attorney Maria Bibian Banayad, OIC Committee Secretary, Committee on Justice. Third floor, Ramon V. Mitra Building, House of Representative, Quezon City. So, dyan po nakalagay mga kababayan. Nakalagay dito Attorney Jervy Luistro and kay Honorable Faustino Bugidi. So, ayan po mga kababayan. Kopya po yan ng sabpina ng Commission on Audit. No? Ipinasabpina na po para mag-present po sila doon. Ito, sabpina ad testificandum et docesticum. Di ba? Ang galing talaga ni ni Jinky Luistro. Mga ganitong mga Latin, no? Ito, sabpina ad testificandum et docesticum. Di ba? Ang galing, ha? So, dito nga nakalagay mga kababayan, no, si Mr. Gamayli Cordoba. Attorney Gloria Camora. Ito yung mga mga kababayan, no? Laka, patay ka. Nakita nyo, sabpina ad testificandum et doceticum. So ibig sabihin, sabi dito, sinabpina kita para mag-testify. Pag may kasama ka, tikom bibig. Ikaw lang magsalita, hindi sila kasali. Pag may kasama ka, itikom ang bibig. Sabpina ad testificandum et doceticum. Kung may kasama ka daw sa gilid, tikom bibig. Klarong-klaro yan mga kababayan. May sabpina na ang COA. So ngayon mga kababayan, speaking of COA, ang sabi kasi ng mga DDS, pinakalat nila na cleared na daw si Sara sa COA. Kung cleared si Sara sa COA, bakit sinabpina? Ito mga DDS, pakisagot. Kung cleared na si Sara sa COA, bakit sinabpina pa ang COA? So bakit? Ito po mga kababayan. Evidence. Pumunta po ang isa sa mga supporters ng Kakamping sa COA at ito po'y nagtanong kung cleared na ba si Sara sa COA. Ito po si Patty Bao. Pakinggan ninyo ha. Tatandaan niyo pumunta kami sa COA at nagtanong kung cleared na ba talaga si Sara. Finally, they answered. Ang sagot nila, hindi cleared si Sara pending resolution. Ayan. Tatandaan niyo pumunta kami sa COA at nagtanong kung cleared na ba talaga si Sara. Finally, they answered. Ang sagot nila, hindi cleared si Sara pending resolution. Di ba? Mga DDS, alam nyo na. Mismong si Patty Bao pumunta sa COA at nagtanong kung cleared na ba si Sara. Ang sabi ng COA, hindi cleared si Sara kasi marami siyang pending resolution. Ito pa, bukod kay Patty Bao, ito muna tayo, kay Amy Marcos. Ito, Amy Marcos. Ito ha, mga kababayan. Pakinggan Kaso Sara, no? Ang dahil-dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso.
nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan, on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds Ayan. sa Supreme Court. Ayan. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceeding sa 2023 confidential funds about... So, ibig sabihin nga, totoo yung sinabi ni Patty Bao na may COA pending resolution pa si Sayad. Kasi mismo si Aimee yan din ang sinabi. So, anong papaniwalaan natin na yun, mga DDS? Kayo o itong mga nag-imbestiga? Si Aimee, huwag niyong sabihin na si Aimee fake news. Kasi ako, nabiktima din ako kay Aimee na ang sabi ni Aimee, dati daw si Sarah, tawag dito, nasa panghuli daw siya sa warrant of arrest sa ICC. Tapos ngayon daw, nauna na daw si Sarah, sabi ni Aimee. Ngayon, finact-check ako ng fact-check PH. Ang sabi, fake news daw ako. Sabi ko, paano ako naging fake news? Si Aimee lang naman ang nireaksyonan ko. So, hindi ako fake news. Ang fake news doon si Aimee. Kasi nag-base sila kasi mga kababayan yung Fact First PH sa aking title na Sara Duterte una sa listahan sa warrant of arrest sa ICC, sabi ni Aimee Marcos. Ayon kay Aimee. So ngayon mga kababayan, ako ang sinabihang fake news samantalang si Aimee naman ang nagsasalita. Nagre-react lang naman tayo. So ngayon mga DDS, kayo nang bahalang mamili kung maniwala kayo kay Aimee, maniwala kayo kay Patty Bao o ang sarili niyo ang papaniwalaan ninyo. Kasi para sa akin, kung ayaw nyo maniwala kay Aimee na nakapending ang kaso ni Sarah dyan sa COA at kay Patty Bao, isa din sa aking sasabihin. Kung cleared na si Sarah sa COA, bakit inimbitahan pa at sinampina pa ang COA? Kung cleared naman pala si Sarah, di ba kapag cleared ka na, hindi ka na ipapatawag? Di ba? So kung cleared na si Sarah sa COA, hindi na dapat ang COA ipapasampina. Pero bakit may sampina ang COA? 'Di ba? Yan ang tanong ngayon mga DDS. Paano ninyo pa sinungalingan? Sabi nyo nga may stage 4 cancer si PBBM. Tapos nung ipinakita na okay naman, wala namang sakit, sasabihin nyo na ipalabas nyo na naman yung video na buhay daw si Enrile. O 'di ba? May pinakalat sila ngayon mga kababayan na pinalabas daw ng palasyo si PBBM ay okay, malakas. Tapos meron silang ipinalabas na video tapos nilagyan nilang date no na bakit daw si Enrile buhay pa. Kinat nila yung video tapos dinugtong nila nung umupo si PBBM tapos hinila ni Enrile yung upuan kasi uupo daw si PBBM. Meron silang pinalabas ngayon na nilinlang daw ang taong bayan. Diyos ko naman. Tapos yung mga kaibigan ko sa Facebook ng mga DDS, todo sabi, wow, nilinlang nila yun pa namang mga taong kilala kong yun, mga bobo yun noon na nakakasama ko pa. OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Di ba? Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition, chinecheck ko Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Di ba? Si Aimee mismo ang nagsabi, unless kung mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. So mabubuhay talaga ito, no? So talagang maimbestigahan ng todo-todo. Wala namang lusutan 'di ba? Wala namang yan kasi alam naman daw sa batas. Alam nyo na, sabi ni Aimee, mga DDS, ayos-ayusin ninyo yung pagpi-fake news ninyo para mapaniwala ninyo yung kapwa ninyo bobong DDS. Kasi kapag hindi nyo mapaniwala yan, mapagalitan kayo. Alam nyo pa naman, 50,000 pa naman kayo. 50,000 per paninira. Mapagalitan kayo niya ng organizer ninyo. Bukod dyan, mga kababayan, dito tayo sa BIR. Patay ka diha. Bukod sa COA, mga kababayan, eto na. Ito, House Subpoena COA over BP Duterte funds flags Mary Grace Piatos. Yun yung COA about sa Mary Grace Piatos. So ito naman, dito tayo sa House Panel Subpoena. Ito. Sa News 5 to mga kababayan. News 5. Ito nakalagay. House Panel Subpoenas BIR Chief
for BP Sara tax record. Nako, eto na nga mga kababayan. Ang tanong, nagbabayad ba ng tax si Sara? Nagbabayad ba sila ng tax? Nako, nag-issue ang House Committee on Justice ng subpoena sa Bureau of Internal Revenue o BIR para sa tax record ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Mans Carpio. Ipinasumiti rin ang halos 2 dekadang tax return bilang bahagi ng gumugulong na impeachment proceedings ng bise. Naku po, inatasan din ng committee si BIR Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza na dumalo sa impeachment hearing sa April 14. Naku, si Attorney, Charlito Martin Mendoza. Hala ka, patay ka din ha. So nakalagay dito mga kababayan, ayan po yung subpoena ni Sara. Oo, na galing po yan sa House Committee on Justice na ipinaano ang BIR. Ito po nakalagay dito mga kababayan. Carpio lawyers, formerly Carpio Duterte for the years 2007 onwards. 888 Bistro, ayan, for the year 2001 onwards. At Kali 88 Food Corporation. Ito pala mga kababayan, mga negosyo ito ng asawa ni Sara. Ito po mga negosyo ng asawa ni Sara mga kababayan. Pasensya po kayo, medyo malabo, basahin ko na lang. Nakalagay dito Carpio Lawyers, formerly Carpio Duterte. So ito yung law firm nila, no? For year 2007 onwards. Tapos 888 Bistro, for the year 2001 onward, no? 2021 pala. O may tinayo sila na 888 Bistro ng 2021 onwards. Tapos Kali 88 Food Corporation for the year 2021 onwards. Madayaw Fresheries Corporation for year 2021 onward. Ang dami nilang tinayong business. 2021, 888 Bistro. 2021, Kali 88 Food. Tapos Madayaw Fisheries, 2021 rin. Tapos Mati City Ice Plant and Cold Storage of 2023 onwards. Amyanan Shores Incorporation, 2023. Geometry Security Investigation Agency, 2023. At Cablito 88 Shipping Marine Services Incorporation 2024. So ang dami palang business ng asawa ni Sara. Hindi kay Sara ha, sa asawa niya. Pero bago lang tinayo, 2021, tatlong 2021, tatlong 2023 at isang 2024. So ngayon lang pala to, nung umpisang naging Vice President si Sara, tsaka sila nagtayo ng business. No? You are likewise informed that you have right to be accompanied by the legal counsel. So ito po mga kababayan. Ito ang kanilang business. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 business na itinayo lang noong 2021. So 1, 2, 3, 4 na 2021. Tatlong 2021 at saka tatlong 2023 at isang 2024. Aba ang aga ni Ken. Oo, Ma'am G. Divina. So yun po ang kanilang business na hinahanapan ngayon kung nagbayad ba talaga sila ng tax. Kasi ito po inano sa BIR. So may business ang asawa. Mga kababayan. Hindi siya. Asawa lang niya. Pero sa bagay, mag-asawa naman sila. So covered na siya doon. So madadawit nga. Naku, mahirap. So yun po yun mga kababayan. So bukod dyan mga kababayan,